Welcome sa isa na namang istorya ng aming paglalakbay na kung saan tutungo tayo sa Palawig, Zambales sa Camp Sitio Tangal, at dito mamamalagi tayo ng 3 araw at 2 gabi. Susubukan natin bisitahin ang isa sa mga base camp ng mga first timers. At dito rin tayo magpapahinga at lalayo pansamantala sa ingay ng syudad. Kaya tara mga chong, samahan nyo kami sa Camp Sitio Tangal sa Palawig, Zambales. So ayun, what's up mga chong at mga chang. For today's video, kami babiyahe ni Chang. Saan tayo babiyahe? Zambales, at pupunta kami sa... Saan pupunta natin? Sitio. Ano? Camp Sitio. Camp Sitio Tangal. Yan, kaya tara mga chong, samahan nyo kami. Time check, it's 6:48 in the evening. In the morning. Yan. Ang date ngayon is December 6, Saturday. So ayon sa Waze ay meron kaming 4 hours and 35 minutes sa biyahe. So tara, biyahe tayo. Chong, nandito na kami ngayon sa North Zona Expressway. Siyempre, basta taga-norte ka, so uwi ka ng NLEX. Wala ka na may ibang dadaanan hindi ito kung ayaw mo matraffic. At ayun nga, bigyan ko lang ngayon ng konting context. Matagal na kami ni Chang nagpaplanong pumunta ng Camp Sitio Tangal. Yan, kahit yung may mga event pa doon si Boy P, wala naman talaga na yung pumunta. Kaso alam mo yun, ayaw kami bigyan ng pagkakataon makapunta kasi nga dahil sa pasok, syempre unang-una. Pangalawa, wala kaming budget. So ngayon sa video to, yan, gagawin ulit natin to na kukwentahin ulit natin kung magkano yung mga magiging gastos natin simula sa biyahe natin hanggang sa kami ay makauwi ng bahay. Siyempre malamang ano naman to, isang budget meal na biyahe to. Kasi kami ni Chang di naman kami bumabiyahe ng mga gastos kami. Kaya yun, kaya kung gusto nyo ring pumunta ng Camp Sitio Tangal at gusto nyo ring malaman kung magkano yung magiging budget namin or magiging budget nyo sa inyong biyahe, abangan nyo hanggang sa dulo. Malalaman natin yan kung magkano ang abot na. Pero ang target namin is hindi kami gagastos sa halagang 5,000 piso lang. Hanggang doon lang at hindi kami lalagpas. Yan, kasama na doon ang gas, yung tolls, yung pagkain, tsaka yung accommodation. Well, sa accommodation kasi mura. 3 days 2 nights yung Camp Sitio Tangal is 200 pesos lang per head. Yun, 3 days 2 nights na yun ha. Isa sang raw campsite na walang CR. Meron palang CR yan. Ayaw nyo pumayag na walang CR kasi mahirapan daw siya pag walang CR. So yun lang, biyahe na kami. Yan, tamang chill ride lang sa Gedli. Meron pa kaming 4 hours and 25 minutes. Yan. Kala ko malapit lang. Iba lang pala yung napuntahan ko nung nakaraan na halos 2 oras lang yata yung biyahe. Yan, at medyo matraffic na rin dito sa ano ba to? Santa Rita? Hindi, yung sumunod sa Santa Rita, Pulilan. So yun lang, update lang tayo mamaya mga chong. Andito na tayo sa Esitex. Alam ko Esitex na to eh. Yan, papunta ng Clark. Yeah. Ito yung isang mahabang ano eh, expressway na nakakainip. Nakakainip talaga dito. Kasi ang haba, parang puro kalsada. Pero tignan nyo to guys. Tignan nyo yung mga chong, diba? Napakaganda ng view dito. Sulit, diba? Kahit nasabihin mo puro sa kalsada, ganda ng view dito. Makikita mo yung bulubundukin. Hindi ko alam, Arayat ba yan? No? Kasi Pampanga to, malamang sa Arayat.
Pasensya nyo na, hindi tayo magaling sa mga basta yung geolocation. Hindi tayo magaling yan. Yan, sinishare ko lang sa inyo yung view na nakikita ko. Tignan nyo naman yan. Di ba? Stick. Alam mo yun, kahit paulit-ulit na akong dumadaan dito, it never fails to amuse me. Lagi ako namamangha sa ano na yan, sa land formation, di ba? Lalo na sa mga kagaya natin na ano, na nasa syudad, di ba? Nakakamiss na, alam mo yun, parang ang sarap-sarap na makakita ng ganyan. Na sana wag masira dahil sa mga illegal vloggers. Ayan. Ang sarap dito. Pag itong lugar na to, dito ako nagmumotor. Alam mo yun, nakakainip yung biyahe kasi isang diretso pero busog yung mata mo. Parang kang naiinip at the same time hindi ka rin naiinip. Parang ang gulo doon. Basta yun, hindi ko ma-explain yung feeling. Basta masarap sa feeling, di ba, Chang? Anong feeling mo? Sarap. Sarap ang lasa. Yan. Tapos kanina simula umalis kami sa bahay hanggang ngayon hindi kami nag-aircon kasi malamig yung simoy ng hangin. Malamig yung simoy ng hangin kaya ayan. Tsaka namnamin natin yung sariwang hangin. Diba? Napakapuno dito sa lugar na to eh. Napakasarap. Sarap talaga pumunta dito pagka ganitong panahon. Pero pag bandang taglagas, yung talagang makikita mo puro brown. Natutuyo yung lugar na to eh. So ayun, nahanap lang kami ni Chang na lugar na pwede naming kainan. Hindi pa kami kumakain, pero baka sa Subic na kami kumain. Pero let's see kung saan tayo dadatnan. Meron pa naman tayong 3 hours and 40 minutes na biyahe. So nakakahalos 45 minutes pa lang tayo, wala pa tayo sa kalahati. Ngayon malapit lang naman ito kasi Zambales lang. 24 kilometers na lang bago tayo ma-exit ng Gabo. Yan, isang mahabang stretch kasi talaga itong dinadaanan natin eh. Diba? Isang mahabang stretch. Kaya wala kasi akong ano eh, wala akong ano, hawak-hawak ko lang yung action cam. Ito lang kasi mount ng action cam natin eh, para dito sa sasakyan. Tapos pagka kailangang i-ano ba, hawak-hawakan na lang. Kasi wala akong ano eh, wala akong videographer, alam mo yon. wala tayong ano, walang taga-video, kaya alam mo yun, happy siya eh, oh. Sightseeing lang siya dyan. Yan. Ganda naman kasi talaga ng dinadaanan eh. Diba? Napakaganda naman. Na pagka, gaya kasi sabi ko yun na pagka taga-syudad ka ba, parang lagi kang ma-amaze. Bakit tingin ko kung dito ako nakatira, may enjoy ko rin na tumira rito talaga eh. Well, depende pa rin talaga sa sitwasyon. Di ba nga yung mga taga-probinsya dumadayo ng Maynila. Tapos tayo namang mga nasa Metro Manila, dumadayo naman tayo ng probinsya. Well lang talaga siguro yun na pagka nakasanayan mo na araw-araw, parang normal na lang sa'yo, gano'n. Hindi na nakaka-excite. So yan, nandito na tayo sa Dinalupihan exit. Tapos meron pa tayo 21 kilometers bago malating ang Olongapo. Hindi pa rin kami nakakakain at hindi pa ako nakakahinto. Bubiyahe na kami ng mga 1 hour and 20 minutes. Dire-diretso lang yan. Lapit na tayo. So yan, biyahe pa rin. Wala naman masyado
dito sa ano sa sakyan. Ayan, sound trip lang kami ni Chang, tsaka ano, tamang drive lang. Ayan. Hindi pa rin kami nag-aircon kasi malamig. Kahit alam mo yan, may araw na ganyan, ano siya, hindi ba masakit sa balat, as malamig yung hangin, tas sayang yung sariwang hangin. Kaya hindi kami nag-aircon. Pa-exit na tayo ng ano ba to, Olongapo. So kahit meron tayong RFID, kailangan natin pumila sa cash lane. Kasi galing tayo ng Santa Rita, walang lumabas na ticket, tapos hindi rin binasa yung RFID natin, nakaangat yung gate. So ayun, kaya pipila tayo sa cash lane. Konti lang naman tao. Ayan, konti lang naman yung mga tao na nakapila. Ayan, medyo matagal lang siguro magsukli yung kahera. Kaya yun, tas may nadaanan kami dun sa likod. Ayan, kung makikita nyo guys, hindi kita. Ayan, madaming nahuli ng ano, overspeeding. Kasi maigpit dito talaga sa ECTEX. May mga CCTV camera dun, mga buhay na buhay yun. Kaya ayan, bayad tayo dito. $675 pala Santa Rita. So kailangan natin mag-cash. Hindi pala talaga aabot ng ano, hindi aabot ng tawag dito. Hindi rin aabot yung load natin sa RFID. Paano? 675. So ayan, dito muna tayo. Mabayad tayo ng ating toll. Ma'am, good morning. Ma'am, hindi binasa yung RFID namin sa ano, Santa Rita. Opo. Nakaangat lang yung gate doon. Pero sir, insufficient balance tayo. Nasa 600 lang po eh. Oo. Full name lang po. Thank you po. Hindi rin naaabot eh. Opo, kaya sinigurado cash lane. Pagka doon eh, baka mahuli ko. Thank you sir. Thank you po. So yun, mabait naman si Kuyang Patrol. Kahit may load din yung RFID natin, hindi rin naaabot, nasa 631 lang yata. Kaya pumila na lang talaga ako ng cash lane para sure. Tsaka hindi binasa yung RFID nga, nakaangat nga yung gate dun sa ano. Ayan yung nahuli. Ayan, yun si Jetor. Ayan, natikita niya ng for overspeeding malamang. Overtake kasi sa atin yan dun sa may ano eh, dun sa may, yung tawag dito, yung may CCTV, may radar. Overtake sa atin dun. Ito, matakbo na tayo na 100, di ba? Although kahit dito naman, kahit naman lumagpas, wala namang problema. Ang problema kasi is yung bumabad ka ng ganong ka ano. Ewan ko, basta meron naman kasing ano yan eh, plus minus 10% dun sa actual speed mo. So pagka nakita nila na talagang lagpas ka, halimbawa tumatakbo ka mga 160 yan, 180, talagang titikitan ka niya mga yan. Ang mahal pa naman ang tubos dito. Saka ano yan, mga deputize, alam ko kinukuha yung lisensya. So tutubusin mo yan sa main, sa East Avenue. Kaya mahirap. So yun, unang gastos natin is 675 pesos from Santa Rita Toll hanggang dito sa Olongapo. Ayan. So ililista natin yan. Chang, secretary, lista mo, i-notes mo sa iyong cellphone para hindi natin makakalimutan, para maano natin ang ating total expenses. Ayan.
Sa gas wala pa kasi full tank naman tayo umalis ng bahay. Sa tingin ko kaya naman to balikan sa full tank lang. Malamang sobra pa nga eh. Sobra pa sa ano. Kasi ilang kilometers lang to. May 200 ba to? Parang wala naman yata. So ayun. Tsaka ano, tipid naman tong espresso. So ngayon nag-average ako ng 28 kilometers per liter. Kasi ano naman tayo eh, LX driving. Kaya yun. Dito guys, paglabas nyo dito sa Olongapo, parting Subic, pag stop dito, stop kahit wala stoplight. Basta may nakita kang guhit sa kalsada tapos may nakalagay na stop, kailangan mong minto. Kahit wala ka nakikita sa sakyan, minto ka. Bilang ka lang kahit 3 seconds. Kasi marami din ditong active na mga, alam mo yun, mga camera sa daan. So ayun, biyahe lang ulit tayo. Malayo pa tayo, meron pa tayong 3 hours and 6 minutes. Pero hahanap muna kami ng pwedeng pag-chitchaan ni Chang. Hindi na maselan to eh. Kahit nga pares lang siguro kakain to eh. So pares. Ayun, nahanap lang kami ng pwedeng hintuan. Ayan, nandito na tayo sa Subic Bay, Freeport. Ayan, hintuan ng mga buwabiyahe. Alam ko meron dyang ano eh, parang 7-Eleven dito sa gilid. Dito nga ba yan? Oh, may hinihintuan kami lagi rito eh. Nasaan ba yun? Ano ba yun? Ayun, yun. Wala na, lagpas na tayo. Hindi na ako makakapunta ron. Yun nga yun. Wala, nalagpasan na namin. Well, anyways, marami pa naman dyan. Ayun. Doon yung ano, pagpasok nga pala ng yung parang toll nila. Liligo nga pala dapat doon. Nandito na tayo sa Subic. Isa to sa mga lugar na ayaw kong pinagmamaneuhan eh. Kasi hindi, mahigpit dito. Pero syempre, kailangan mo lang sundin yung ano, batas trapiko. Pag nasa right lane ka, dapat kakanan ka talaga. Ganun. Kaya swerte ka kung yung mga mapupunta mo eh yan, kagaya niyan. May ano, may stoplight. So kung dediretso ka dito, dapat dito ka lang talaga sa gitnang lane. Yan, pagkakanan ka, doon ka sa kanang lane. Kasi mahigpit ang ano ng Subic. Ang traffic management nila dito mahigpit. Ayan yung mga, ayan yung mga natayong mga gray na yan, mahigpit yung mga yan. Kaya dito pag sinabing stop, stop ka. Sabing go, go ka. Nasa kaliwa ka, turn left ka. Nasa kanan ka, turn right ka. Ganun dito. Hindi ka pwedeng pasaway dito. Dahil ayan, pagka pasaway ka rito, tsak, meron ka ng kasunod na Subic Police o kaya yung traffic enforcer nila, hanapin ka. Ba't nila magawa yun sa buong Pilipinas? Hindi nila magawa sa buong Pilipinas kasi alam mo yun, mas malaki yung nasasakupan mo, mas nagiging komplikado. Di ba? Kita mo, parang si Duterte, although maganda nagawa ni Duterte, di ba? Yung nagawa niya sa Davao na mapasama sa list ng mga safest city. Pero ano nga siya eh, safest country. Kaso sa kanya hindi, city lang yung city yung naspasama. Pero ayun nga, diba, bakit hindi kaya nga gawin sa Pilipinas? Kaya depende talaga yun sa ano, depende sa mga namumuno. Ayan, diba, dito tamang ano lang, Ang drive lang. tamang ano ka lang. Pag sinabi ditong 60 ka lang. Sinabing 80 ka lang. Hindi ka pwedeng magpasaway dito. Diba? Tsaka okay lang din yun. Wala namang ang tawag dito. Wala namang masamang sumunod. Diba? Ayan. Ganyan ka disiplinado dito sa Subic. Sayang di ka nakunan yun dun. Mas maganda dun eh. Ayan. Isipin mo kahit ito mga lokal na lang yan. Yung mga, ayan, yung nasa una natin. Tsaka to
Hindi naman mukhang dahi yan. Pero kita mo naman, no, humihinto sila kahit walang, kumbaga yung stoplight nagbi-blink lang. Di ba? Bago sila umabante, titignan muna kung sino nauna, yun ang unang mag-go. Hindi pwede Hindi itong... ba siya nakakalito? Paano nakakalito? Sabay-sabay sila nagdatingan dun sa ano. Hindi malabong sabay-sabay. Eh di kung hindi ka sigurado sino una sa inyo, di paunahin mo, hinto ka pa din. Tapos kawayan mo, o paunahin mo siya. Ganun lang yun, para sure ka. No. Na wala naman traffic, di ba? O ayan, nauna na yung ano. Nauna na yung bus, lumigo na yung bus, di ba? May hindi hihinto yung pick up. Ihinto naman ngayon yung pick up. Aabante naman yung truck na nasa kabila. O, kasi yun ang unang dumating sa crossing. O. Kung hindi mo kabisado dito, isa lang technique dyan. Huminto ka. Kaya kagaya, mabante yung pick up. Hinto yung nakamotor. O, hindi uso dito yung kamote. Kaya mabante yung ano, mabante. Tayo naman ang hihinto. Palikuin na natin yung mga yan. Baka kayo go. Diba? Di ba kaya patentero? Hindi kasi nauna ako eh. Kumbaga nauna ako dun sa guhit. Yan. Ganun dito. Hindi pwede pasaway dito. Kahit walang traffic, bawal ka magdire-diretso. Kahit na gabi, bawal. Kaya pagka pupunta ka ng Subic at magmamaneho ka, siguraduhin mong disiplinado ka. Kasi pagka hindi, may ticket ka. Hindi ako dadaan dito. Ay, kung pupunta ka nga lang sa Vals, ito lang ang daan mo. Wala, ito lang dadaanan mo. Ito talaga yung pinaka way. Kaya wala kang magagawa. Pero wala namang masama. Naabala ka ba? Hindi ka naman naabala, di ba? Hindi, kung hindi na ako marunong. Ay, isang galing ah. Tingnan nyo yung mga chong. Nakita nyo yung mga puti-puti na yun sa taas. Ano yan? Centimere yan. Oo. Senti mga pumupunta dyan. Centimere yan. Yan, diba? Dito na tayo sa tulay. Yan, nakita nyo yan. Dagat na yan. Wow, dagat. Diyan nagtatagpo yung salt water and fresh water. Medyo kagandahan lang dito, may mga lugar na may stoplight na eh. Yung konti na lang makakalabas na tayo ng Subic Freeport. Yan, tapos maluwag na uli kalsada. Dito kami sa Jollibee drive-thru. Ayan, kumakain na si Chang. Grabe, ang sarap ng ang daming daming cheese. Lagpas sa lalagyan. So ayun, ang tagal. Bagay, never pa ako nakakain sa Jollibee or bumili sa Jollibee na, alam mo yun, nakaserve agad. Sa McDo, one time meron, na-tsempo ako na gumagawa sila yata ng parang promotional video nila na mabilis sa drive-thru nila, na as in talagang binibidyoan pa nila within 1 minute kailangan nakapag-order ka na ng bigay na order. Thank you po. So ayun, mga ilang minuto rin kami rito para makasa 10 minutes din or 15. Ayan, alis na kami. And wala kaming makakitang pwedeng kainan pa, so no choice, mag-aano tayo talaga. Tumapon na lahat. Mag-aano talaga tayo. So ayun, tayo maghahanap naman ng next ay parking lot, parking space or sa pwedeng hintuan. Kasi dun sa Jollibee puno ang parking. So kaya kami, nag-drive-thru na lang. Tapos bumili ko guys bumili ko ng mga tiyang, meron na akong Jollibee charm. Meron akong Jollibee charm. Ayan. So hanap lang tayo na pwede nating pagparkingan at pagkainan
Yan, dito pwede na dito. Yan. Kasi nga ayokong pumarada basta-basta kasi mahuli tayo. Kasi nasa Subic tayo. Hindi tayo taga rito. Ngayon, napakita ko sa iyo yung parkingan namin mga chong. Isipin mo, kumakain ka ng Jollibee, tas ganito view mo. Di ba? Pakita ko sa inyo mga chong. Di ba? Oha. Di ba? Masarap yung namumrobinsya eh. Maminsan-minsan eh. So ayun mga chong, kain lang muna kami. Sa isang mabilis lang to. Order ako ng yung Jollibee Charm. So ang kasama niya is ito, spaghetti, merong parang chicken fillet. Ito. Tsaka isang crispy chicken sandwich. Which is okay lang. Kasi pagka kumakain kami ni Chang talaga sa Jollibee, in-order ko yung chicken spag. Tapos may kasamang Jolly hotdog tsaka fries. Kasi appetite natin last time kumain. Diba? So ano nga pala yun, 399. So pali 400 pesos. May kasamang Jollibee Charm. Ngayon ako kasi meron nun. Sabi ko ang cute, pwede ko lagay dito sa sakyan, sabit ko. Nga bumili na rin ako. So meron pa kaming 2 hours and 34 minutes bago makakarating ng Palawig. Enjoy lang din namin yung biyahe, kaya tanghali na rin kami. No, sa kami umalis, 6, 7 na. Kasi pagod kami parehas, saka yung preparation namin hindi ganun kaano. Well, madali naman yung kasi yung gamit namin sama-sama na yung pang-camping yung kaso last time kasing bumiyahe kami, naiwan yung ibang gamit sa Marilao. So dinaanan pa namin pati yung kutsyon. Ayun. Kasi si Chang nahirapan matulog sa lupa, sa simento, matigas. Kaya bumili siya kutsyon niya. Sana malamig dun para makatulog kami na maayos. So 3 days and 2 nights nga kami dun. Nga hindi naman kami masyado nagmamadali. Pero ang gusto kong mag 3 days and 2 nights talaga sa Aurora, no? Gusto kong balikan yung Aurora. Babalikan talaga namin yan by next year. By next year babalikan talaga namin yan. Sure yun. Sure yun, babalikan namin. Kasi hindi namin nasulit. Hindi namin nasulit talaga yung punta doon. Masarap, pero hindi sulit. Bitin kami. Kasi dumating yung bagyo eh. Kaya Signal number 1 pala. may kami Sabi signal walang number 1. bagyo. Kung pala may signal number 1 na. Hindi mo rin sila masisisi kasi walang lugar doon sa may signal doon sa lugar. Kung hindi ka magiging updated sa paligid mo. So yun lang namin itong kinakain namin sa biyahe, uli kami. So another gastos namin is 513, 513. Ayun. So yun yung next na gas. Pwede naman mas mapamura yun eh. Kaya lang nagmahal kasi una-una fast food nga yung kinainan namin, which is yung Jollibee. Tapos bumili pa ako ng Jollibee Charm. Kaya ayun, gusto ko nga kasi bumili ng Jollibee Charm. Kaya bumili kami ng Jollibee Charm. Nandito pa rin kami sa Gapo. Meron pa kaming 2 hours and 30 minutes. So darating tayo doon is lunch time na. Okay lang din, hindi kami nagmamadali. Hindi naman namin habol yung kasi nga mahaba. Uwi naman kami Monday na ng tanghali after lunch siguro. Yung unboxing ni Chang yung Jollibee Charm.
Diba? Oh, diba ang cute ni Jollibee? Ayan, guys. Oh, chong, diba? Palawit tayong Jollibee. Kasabit natin to sa susi ni Espresso. Malaki pa yun. Para meron tayong keychain. Yan. So, yun nga mga chong. Dapat CST kami. Kaso, problema namin, puno na. Wala na raw beachfront. So, dating gawi, maghahagilap muna kami ng mga matutuluyan namin sa daan. Kung saan pwedeng mag-camp. Tapos malapit sa beach. So, ito sakto sa inintuan namin. Nakita ko Molino Beach Resort. Tignan namin kung anong lagay dito. Wala Noong oras na kasi kami umalis, hindi rin naman namin inaasahan na mapupuno siya agad. Syempre, sikat na rin si CST. Kahit pa paano sana gusto namin sa beachfront. Diba? Sino ba may ayaw? Kaya ayun, gahanap kami dito. Baka sakali may makita kami. And dinadaanan namin ngayon. Diba? Off-road tayo ngayon. Ayan. May parking fee dun. Bakit? Ibig sabihin hindi na nakakapasok dun. So titignan muna namin kung saan pwedeng pumwesto. Ayan. Yun nga, hindi pala pwedeng pumasok yung sasakyan doon sa Molino. Tapos ano siya, literal na beach. Tapos walang resort. Alam mo yun, walang may-ari. Pero pwede ka maligo. So problema namin is hindi naman makakapasok yung sasakyan. Pwede sana kami mag-road doon. Kaso yun nga, wala rin si RC Chang. Try na lang din muna namin ngayon. Pupunta pa rin kami ng CST. Ngayon kung talagang wala kaming magandang mapupwestuhan doon, hahanap kami ng iba. Hindi naman kami lumipat. Wala namang problema doon. Diba? Kakaibang experience. Lesson learned. Susunod, laging maagang umalis para makakuha ng magandang spot. Dahil kung mga sikat na campsite din ang pupuntahan or sikat na resort, talagang wala kang mapupwestuhan pagka late ka. Dahil nga busy ako kahapon, oras na rin kami umalis ni Chang. Wala kaming choice. Kaya talagang maghahanap kami. Nating gawi sa madadaanan, titingin, pwede, doon na. Ganun lang. Wala, kung may inis lang din kami pare-pareha sa nangyari, walang mangyayari. Masisira lang araw mo. So dapat enjoyin mo lang yung nangyayari, di ba? Kasi charge to experience yan di ba? Susunod, alam mo na. Di ba? Yun lang talaga. Kasi ngayon lang ako umalis din ng ganon na alam mo yung umaga na siya pupuntahan mo malayo. Hindi man ako maalis kasi ng ganun. Usually biyahe ko talaga is madaling araw. Pero masaya naman. Kakaibang experience, di ba? Hindi yung common na alis ka, punta ka doon ka lang, di ba? Kasi ito, takbo ka lang ng takbo, hanap ng pwedeng spot. Di ba? Pwede. Hindi man raw, pero at least nakapag-camp tayo, nakapagpahinga. Ayun, hanap pa din kami. Oras ay 12:41. Ay, hindi, 12:15 lang pala. So, didiretso muna kami CST. Tingnan namin kung ano magiging lagay doon. Kung talagang walang pupwestuhan, marami namang option. Lalo na kung sanay naman ako sa sasakyan matulog. Sanay din naman si Chang matulog sa sasakyan. Di ba? Sabi nga nila, yung mga hindi man pangit, pero yung mga nangyayari sa buhay mo na hindi ka sang-ayon o hindi sumasang-ayon sa'yo, huwag mong gawing negative. I-take mo yun as a positive. Kasi natuto ka. Diba?
na-experience mo. Bakit yung iba ba na-experience ba yung ganito? Hindi naman eh. Kaya lagi pa rin magpasalamat kasi ibang tao di nararanasan yung mga bagay na nararanasan namin ngayon. Di ba? Kaya para saan pa yung pag-adventure mo kung wala ka ring adventure, di ba? Siyempre, kailangan mahihirapan ka din. Kung walang mangyari, hindi kami makapagdagat, o di, okay lang din. Time well spent together is always spent together time. Ngayon lang. Nakarating na ako ng Pangasinan. Nakarating ka na ng Pangasinan. Di, pupunta tayo Pangasinan. Magbuli na tayo. Wala akong problema yun eh. Dami-dami na. May dala natin pagkain, may dala tayong lutuan. Wala lang tayong paglulutuan. Oo. Ang problema doon. Tayo. Malapit na tayo sa CST. 6 minutes upon arrival. Kaso ganito daan. Lubak-lubak. Rough road. Diba? Napasubo na naman yung ano natin. Espresso na 4x4. Diba? Sabi sa inyo 4x4 tong espresso. Sino nagsabing mahina ang espresso? Ayan na. Oh. Ang dinadaanan namin. Rough road. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit masisira agad pang ilalim nitong sasakyan namin eh. Malamang unang bibigay dito shock eh. Diba? Pero wala, it serves its purpose. Kaya kumuha ng sasakyan eh, para mapuntahan yung mga bagay na gusto mong puntahan eh. Diba? Nasira siya, wala akong magagawa. Ipagagawa natin. Ayan, papunta na tayo sa CST. Diba? So ayun, 6 minutes na lang. Tignan natin ang sitwasyon doon. Kasi kachat ni Chang yun nando doon. Wala na nga daw sa beachfront. Pero diba, baka naman meron pang spot na maganda-ganda. Kaso wala, hindi kami nakabili ng lulutuin. Baka may nagtitinda naman doon, or bahala na kung paano kami kakain. Diba? Grabe na yung kalsada. Pero itong part na to sementado. Sakto sa gulong. Ay, kaso taas nun. Pag saan sumayad. Ay, hindi. Ako nasasaktan. Parang pahirapan tayo makakalabas ah. Sabi na sasayad eh. Kung kailan malapit na tsaka sumayad. Diba? Dito na tayo sa Camp Sitio Tangal. Wala pa pala. Doon pa sa pagpasok. Doon sa dulo. So pwede rin dito. Hindi pwede dyan. Mga dulong-dulo pa yung kanila eh. So ayun, wala kaming mabibilan ng ulam. Pero may baong kaming bigas tsaka yelo. At least, di ba? Grabe. Pero kaya ng ano, kaya ng maliit na sasakyan. At ayun nga, nakarating din kami. Grabe daan dito. Yan, Camp Sitio Tangal. Hindi namin alam kung may tindahan. Pero sana may tindahan. Pag wala, lalakari ko palabas yung tindahan.
Diba? Kain ng maliit na sasakyan. Ayun nga mga chong. Nandito na kami sa Camp Sitio Tangal. May pwesto naman pala kami doon. Ito. So yun, lalapitan na si Boy P. Nandun siya, tapos picture tayo. Pero hindi na natin bibidyoan, mahihain tayo. Wait lang mga chong. Kompleto pala dito eh. Kailang 7-Eleven pa kami. Naghanap pa kami na Alphamart. Dito lang pala sa tindahan eh, kompleto na. Kanya lang, wala kaming gulay. Puro lulutuin namin ngayon. Puro prito. Puro prito pero kompleto. May tosino, may hotdog, bawang, sibuyas, mantika, lahat. Hindi lang 'yun, may butane pa. Oh, nakailang 7-Eleven kami, wala kang mabiling butane. So dito lang pala sa kanila meron. Nakakatawa naman. Ando si Boy P. Kinamusta lang natin, ay pagkamay lang tayo pero wala tayong picture. Sad. Pero okay lang. Para saan pa makapagpa-picture din tayo ron. Mahihain kasi tayo sa personal mga chong. Gwapo lang tayo pero mahihain. Ayun o, ayun si Watad guys. Ayun, nandiyan dyan si Boy P tsaka si Prisha. Medyo nakakayan lapitan eh. Ayun, dito lang tayo. Set up na natin yung awning. Ayan, tapos set up tayo ng tent. Maganda ng tent nila. CR ayun, nasa gitna. Ayun. Okay lang, at least meron. Ano tong kubo dito? Ewan ko. Magkasama tayo, ako tinatanong mo. Kasi may mga water din eh. Oh. Baka Baka i-stock room nila. Ewan ko, di ko alam. Mamaya silipin natin kung ano yan. Titignan mo kung CR. So ayun guys. Set up ko lang yung awning natin. Tsaka yung tent. Tsaka lahat. Green trees, bright skies, mountains high, clouds fly, rivers flow. So ayun nga, what's up mga chong. It's 6 PM na. 6 PM na ba? 6:30. 7 na. 6 pa lang? 7 na. Bakit sa akin 6? Ba't ganun? Ay, 6 nga lang. Bakit yung 7? Hindi ko alam eh. So, it's 6:13. And kami ay nagpe-prepare ng aming hapunan. Diba? Napaka-simple lang ng ano namin eh. Isang ilaw lang. Diba? Yung si Chang, o diba? Ano masasabi mo Chang sa CST? Ganda. Tahimik na tahimik na. Walang squammy na napapatugtog ng mga jeje mo. Mga pang ano dito eh. Ang tahimik lang talaga. Middle class. Yung mga nagbabayad ng tax. Hindi pang nepo. Hindi rin siya pwede pang nepo babies. So yun na Chong. Hinihintay lang ngayon matapos na sinaing. Matapos sinaing, luluto kami ng siguro lechong kawali. Gano'n. Lechong hotdog. Bakit ba tayo walang baong pagkain? Sabihin mo nga bakit wala tayong baong pagkain? Bakit tayo walang baong pagkain kasi? Nabisit kami parehas. Na-stress kami parehas. Hindi kami nagkaintindihan kasi ng kausap ko dito sa CST. Ang akala ko wala na kami sa beachfront. Yun pala, once na nakabook ka, ibubuk na nila sa'yo yung beachfront. Then yung mga walk-in, sila na, Yung mapupunta sa gitna. oo, sila na yung mapupunta sa gitna. So, akala namin ni Chong, hindi na talaga kami beachfront. So, parehas na kami tinamad. Ganda stress kami kanina. Ayun, nakalimutan na. namin bumili pagkain. Sa'yo na dahil lang ay sa susunod. Okay, may stress. Para may uulamin kayo. Buti na lang may mga tindahan dito. Ito Ano? na lang yung tindahan dito, kompleto. Parang 7-Eleven Like Mart. 7-Eleven. Nagsamang 7-Eleven tsaka Alphamart. 7-Eleven, mga walang Nabili kami butane. Nabili kami ng hot soft drinks, ulam, agahan. Lahat.
Abang na lang tayo bukas na ano. Na magtitinda ng isda. Sana meron. Sana may tindang ulam. Pero hindi, makasurvive kami. Sanay kami sa ganyan eh. Magpa-grab ka nga. may grab. Kawawa yung grab ni. Oh, may grab food dito ah. Ay, nagluluto muna kami. So, ayun nga mga Joe. Tapos na kami kumain ito. At siya ay ngayon ay hindi ko alam kung makikita niyo. Siya ngayon ay nagmi-midnight snack. Kumain siya sunflower. Try nyo to mga Chok. Cha-cha. 7-Eleven. Cha-cha. Pure gold meron yung sa Pure Gold. Sa Pure Gold din daw meron. Nag-endorse kami. Cha-cha. Cha-cha, mukha naman. Sarap pang ano to. Palibas ng oras. Hindi nakakabagot. Sarap dito. No? Sarap dito. Napakatahimik. Ano? Camera. Yung gap. Ang dilim natin eh. Hindi ko kasi maabot pag doon. Kaya okay lang yan dyan. Tawag lang yun rin kasi hindi mo ko yun mamaya na nakabukas. Mamaya? Ang labi. Buti ko. Hmm? Nawawala. Hindi mo. Meet ko sa mga campers. Tignan mo kayo mga pinmahin natin mga nagkakambing. Tayo may pinakamahirap na setup. Ay, hindi ah. Meron dun na. Tayo sa paligid natin tayo. May mga ito. Palipas lang kami oras. Kasi hindi pa kami naantok. Malakas mapagpadang sa flower. Bibili tayo ng kagaya ng tent nila. Kahit nakatayo pwede, no? Talagang lion double pag sa loob. Ano? Pag sa loob. Inflatable. So, ayan, what's up mga chong? Nandito na tayo sa loob ng aming tent. So, ito nga pala yung tent namin. May kutsyon kami. Bago kami ng kutsyon. So, ayan. Gana ako side-side sa balakang no. Kaupo ka din sa upuan. Mga multo. Parang multo, no? Kasi yun yung harap ng ano namin. Harap ng tent namin. Ano yan? Dagat na yan. Diba? Sarap na. Tutulog ko yan ang naririnig mo. White noise. Tapos, pag ano pag gising mo, yan pa rin yung bubungad sa'yo. Diba? Napakasarap. So, inihiga lang ako kasi sakit talaga ng balakang ko. Siguro dahil sa biyahe na rin. Tapos maghapon pa ako nakaupo dun sa camping chair. Kung gusto ko palitan yun kasi hindi siya komportable. Komportable siya una pero pag matagal kang nakaupo, sakit sa balakang. So, yun mga tsaka mga tsaka. Pahinga na kami. Ako lang pala. Dahil mag-isa na ako dito. So yun lang mga chow. Kita-kits tayo bukas. Good morning mga chow at mga chow. Second day namin ni Chang dito sa Palawig, Zambales. Dito sa Camp Sitio Tangal. Anong oras na ba? Anong oras na? 7:26.
So yan. Ito ang view namin ngayon umaga. Ayan, diba? Low tide yan. Mamaya lalakad tayo dun. Punta natin yan. Lalakad tayo dun sa may dulo dun. Silipin natin kung anong meron dun. Ayan. Punta natin mamaya yun. Lakad-lakad tayo dun. Sarap ng yema. Pag umaga meron dito nag-iikot. Diyan yung kutsinta. No, 20. Sasaing na tayo for breakfast. Ito. Hindi pa kumukulog. Corn yung konti nung ano. No. Ang yema. Konti na kasi yung dala niya eh. Kahit yung Konti na kasi yung dala niya. Siyempre, paano pa aabot dun sa iba? namin yung namin pa yung tinda. Wala na nga, ipaubos sa yema niya. Kaya nga, layo pa niyang tindang kutsinta yung asawa niya. Baka marami siya magbigay doon sa una. Eh, mamaya mga chong. Pupunta tayo doon. Yan. Lakarin natin. Tignan natin kung may mga octopus. Papahuli natin kay Chang yung octopus. Hawakan mo yun. Octopus? Hawakan mo? Yung ano, Kahit dumidilit. dumidikit sa'yo yung ganun? Ha? Yung Tapang mo naman. Kala ko ganun ka nakatapang eh. insect ko nga yung kagabi. Actually na ako. Yung ano, no, yung mukhang ipis. Naku, ganun ko lang. Ano nga siya, mukha nga siyang ipis. Mga siyang dahon na ano, Ayun nga. tuyo. Tapos ganun kalaki. Mm. Pagbalik namin dito, malaki na tent namin. Mansion na mansion. Tapos may aircon. Ha? Yung EcoFlow na aircon. Hindi na siya camping, ano siya, glamping. And after 2 years. Ay, ma'am. Sawsaw. Huwag mo asin. Nasaan na si kuya? Pag bumalik, hindi pa ako. Ang init. Lakas pa rin ng apple. Sarap dito yung ube de leche. Ano Ay, yung yung ube de leche? delete. Ano yun? Yung condensed. Nilulutuin lang dun sa kan para magiging yema. Yung ganun kalapot. Madali nga daw maubos. Sabi ko, kasi ano din daw siya, taga Bukawi. Sabi ko, kuya, ba't iba dito, no? Yung syrup na. Sabi niyo, pagka ano kasi madali maubos, yung pinapahid daw. Siguro, logi pag titinda, ay mahal din naman ng ano. Bukaw pa siya galing. Tsaka kumpara mo yung kutsinta dito. Ang kapal, Makapal, tsaka maano. may lasa. Kutsinta, ayun sa atin kasi kala mo. Harina lang. Harina, as in harina lang eh. Harina na lang eh. Minsan matigas, minsan Malambot. lambot. Nalo mo ba to? Hindi consistent yung... Oo. Hindi ba to expired? Matabang kasi talaga yun.
Great taste. Kaya pupunta kayo dito mga chong. Try nyo to. Masarap. So yun, good morning mga chong. Low tide ngayon oh. Saan nyo? Kagabi umaabot hanggang dyan yung tubig oh. Diyan sa mga puno na yan. Ngayon wala na siya. Murong yung tubig. Buhay pa rin yung dagat dito. Daming shell oh. Ay may clam oh. Yeah. Mauulam natin yan. Patay na yan. Buhay pa yan. Wala na yung patay yan. Buhay yan. Ay, ang daming ano. Saan? Madamo. So, lalakad tayo. Hindi naman siya mabato eh. Maano siya? Maraming corals. Daming shell. Daming shell. Ayan. Kaya akala nyo pag naglalakad eh mabato. Pero ang totoo nun, mga ano sila? Ayun, no, corals. Corals nga, tsaka ano, saka mga shell. Kaya ano, maano mo pa na healthy pa yung dagat dito. Tapos nilalakaran namin, nasisira sila. Salbahe, no? Tagalan. Oo. Pero hanggat maaari, iwasan natin yung mga malalaki. Ayan. Iwasan natin yung mga malalaki. Nalakad tayo dun sa parting Mabron na yun. Buhangin na yun eh. Dito kasi madamo pa eh. Alam kung damo yan eh. Basta yun na yan. Seaweeds. Yan yung ginagawang ano. Anong tawag doon? Yung pambalot ng sushi. Yan yung ginagawa. Ayun, no, octopus. Asan? Asan? Spider M&M. Hindi octopus yan. Ayun pa, oh. Octopus ba yan? Oo nga no. May mga maliliit na pugita. Parang spider M&M. Yung mga octopus. Iwasan natin sila. Ang dami nila. Ang dami. Ang dami nila, kawawa naman kung matatapakan na sila. Na silang chance na lumaki. Ang dami, mahal eh. Oo nga, ang dami nga. Bibili ka na. Hindi, naawa ko sa kanila kasi matatapakan mo sila. Ayun, no. Tapos masama niyan, pagtapak mo kumapit sa paa mo, hindi natin matanggal parehas. Eh di ba makapit sila? So yun guys, kung pupunta kayo rito, prepare yourself. Kapag kami dumikit sa inyo, pugita lang yun. So hindi siya jellyfish. Tatago sila sa mga bato. Ay may ano oh, may hermit. O crab na maliit. Ayun oh, ayun oh. Ano yan? O hipon. Ano pa yung ano dito, dagat. Hindi pa siya na masyadong naaabala. Kaya yung ecosystem niya maganda pa. Di ba? Wala pa ba tayo sa parting walang damo? At pala sinuot ko yung ano ko, swimming shoes. Alin? Bakit Crocs? Kasi pantubig. Oo, tsaka hindi starfish, oh. Hasan? Oo nga, huwag mo hawakan kasi ang starfish pag hinawakan mo namamatay sila. Diba? May starfish. Ayun naman. Alin? Yung shell. Bakit? Pag may laman, hermit ba yun? Dito na lang tayo. May tuyo. Kasi pag tuyo sigurado walang ano doon, walang pugita ron. Saan ka? Ito. O pupunta pa tayo doon.
Saan tayo? Diba? So yun mga chong, nakita nyo ba yan? Yan, nakita nyo ba si Chang? Ayan. Siya talaga nag-aya niyan dito eh. Stress na rin kasi sa buhay yan eh. Kaya sabi niya gusto niya naman daw huminga. Ayun, mamasyal naman daw kami. Ayun nga, pag umaalis naman kasi kami, sa totoo lang mga chong, wala naman kaming nagiging gastos na ganong kalaki. Gaya nga nun, nag-Aurora kami, magkano, nasa 5,000 lang din mahigit. Kaya lang naging mahal talaga yun sa mga pasalubong. So most likely less than sabi mo ng 10k. Masyado na nga malaki yung 10k eh. So yung gastos namin dito maliit pa lang din naman. Kasi usually talaga ang pinupuntahan namin is nagsiset up lang kami ng camp, nagte-tent lang kami. So yun lang yung usual na gala namin. Kaya malaki na titipid namin. Tapos gaya ngayon, ang agahan namin kutsinta lang tsaka kape, di ba? So 60 pesos mo, busog ka na. Hindi kasi kami ganung kaluho pagdating sa pagkain, lalo na pag umaalis. More on ano lang kami. Kung ano lang nandyan, ganun lang. Di ba? Hindi yan si Chang, tuwan-tuwa oh. Di ba? Kaya yun mga chong, hindi kasi kami hindi lang talaga kami magastos sa mga pasyalan. Hindi kami pumupunta dun sa, alam nyo yun, yung sikat na 5-star na ganito, mga Michelin na ganyan. Although, alam mo yun, kaya namin, pero hindi namin prefer kasi, alam mo yun, marami kaming obligasyon, madami kaming bayarin, di ba? Sa madaling salita, wala kaming nakalaan na budget para sa mga ganong bagay. So marami namang paraan para ma-enjoy mo yung ganyan to, yung buhay mo. Sabi nga nila, di ba? Go to where you feel most alive. Di ba? Ano yun? So yun mga chong, tinatawag tayo ni Chang. So may papakita daw sa atin. Hindi ko alam kung ano. Ayan o. May pinipicture siya doon eh. Diba? Yung marine wildlife dito maganda pa eh. Kaya dapat ito ingatan. Eh no, kita nyo may mga ano pa oh. Kinakain yan, di ba? Sige nga, try mo kakainin niya kung kakainin mo. Kinakain yan oh. Poop lang yata. Pati nga yung pantanto sa bingo gumagalaw pala eh. Oo, syempre may ano yan. May shell. Dami kayang shade. Ayan po. Cute. Gumagalaw ba yung sea cucumber? Ayun na. Hawakan mo nga. Ayoko. Diba? Narinig mo yung tumutulog. Paano bang ito? Oo. Ano yan? Crab. Nasaan? Hindi ko nga makita ko na. Nasa ilalim. Sa ilalim ng bato yun. May ano oh. Ano yun? May eel? Saan? Ahas yan. Hindi, tignan mo yung bibig niya iba oh. Scary no? Ano yan? Nagpapalipad din nando. Ano yan? Meron ng bibig niya oh. Di ba? Ano kayo nasa ilalim nito? Wala naman. Yun no? Ano yan? Parang crab. Mhm. Doon ka sumilip sa malaki. Ayoko baka mamaya may monster eh. Mas malaki. Diba? Tutuwa dito yung mga bata. Sinong bata? Sila Kate? Ha? Hindi ako makapakinig. Hindi, pwede yan paliguin mo muna sa hapon. Hindi pa nila alam yung ilalim. Tapos pagka nag-low tide na, tsaka mo iyain mamasyal dito. Sabi nila, nasa na yung tubig, ba't natuyo? Hindi ko low tide. Sabi ko ganyan. Sige sabi. Sila mami. Mm. Sabi niya, nasaan ka na? Nasa gitna ka na, wala ng tubig. Sabi ko low
So yun mga chong. Babalik na kami sa ano. Babalik na kami dun sa aming tent. Nagaya lang si Chang talaga kasi natutuwa siya dun. Gusto niya daw lakarin. Ano meron dun sa mga nangingisda dun? Wala. Mas mabato doon. Mas mabato dun. Takot si Chong eh. Ayoko pumunta dun. Masyadong marami, baka may dumikit sa paa kung octopus di ko matanggal. Mahirap na. It's better safe than sorry. May bit-bit pa akong drone off. Di ba? Basta lang pala takot eh. Yung drone na to may history to sa Zambales eh. Kakabili ko lang, as in kakabili ko lang, 1 linggo pa lang kaya ako bumili nito kasi pupunta kami ng Anuangin. Nung pinalipad ko siya, so okay na, nakakuha na akong video. Nung pababa na siya, so hindi kasi ako nagpapatong ng drone sa lupa. So usually ginagawa ko is hand flight. Tapos pag pababa sa kamay ko rin sinasalo. Nung pababa siya, biglang lumakas yung hangin. Malapit ako sa sanga, tumama isa sa mga props niya. Pagtama ng propeller, meron si DJI na safety features na pag biglang huminto yung propeller, hihinto lahat yung 4. So ayun, tumama siya sa maliit na sanga, nag-crash siya. Tapos ang buhangin sa Anuangin is napakapino. Sobrang pino talaga. Kaya hanggang ngayon, tong ano na to, may sumpong to, minsan nag-gimbal overload siya. Kasi may buhangin pa rin doon sa loob ng gimbal niya. So hindi ko pa siya napapagawa, ilang taon na. Hindi ko siya mapagawa kasi para akong bumili ng bagong drone, yung presyo. So yun. Tapos buti, nalinis ko, nagawa ko ng paraan. Yung mga hélice niya punong-puno ng buhangin. Dahil nga syempre, meron siyang winding motor. So meron siyang magnetic field. So yung mga buhangin nakadikit sa kanya lahat talaga, as in. Tagal ko siyang nilinis. Ayun, luckily nag-survive siya. Ito, gamit ko pa rin hanggang ngayon. Kaya sa mga bibili ng drone, huwag na kayo bumili ng mura. Doon na kayo sa may brand. Kasi una-una, yung availability ng parts is meron lagi. Tapos marami na rin gumagawa. Ang una naming drone is yung SJ something na 4K na ang laki-laki. Ang hirap-hirap niyang kuhanan ng signal sa GPS. Ang hirap niya i-take off. So lobat ka na bago siya mag-take off. So yun lang mga chong. Na-share ko lang naman. Ayan, balik na kami sa aming pwesto. So ayun nga, habang hinihintay natin or napabaga na natin yung uling, iaahon ko naman yung baboy. Ahon ko yung baboy para iawin. Malambot na siguro to. Uy, labas lahat ng taba oh. Aray ko, chef. Grabe oh. Umurong na siya. So, grabe yung ano oh, yung tingnan yung katas ng ano, pinagpakulan ng baboy. Pakadaming ano, mantika. Iba. Epekto ng walang tong. So pinakuluan lang to sa ano, paminta. Tapos tigas pa din ah. Kahit ihaw na. Anong klaseng baboy ito? No? Ito yata yung panchicharon talaga eh. Pulot eh. Oh? Grabe. Ewan ko anong klaseng baboy. Di ba ito baboy damo?
Parang magigilita-kilita ako niya aduduhin mo mamaya. Ngayon na, lumalapit na ang water. So after nun, lalagay natin siya sa toyo na may daya. Hindi toyo kalamansi, toyo na may daya. Kunin mo na kaya yung baboy na isa, pakulo na natin dito, no? Kasi mahirapan tayo mamaya magpakulo ng pag-i-adobo natin. Ang tigas eh. So after ito, ihawin natin to. Ito muna ako sa ihawan. Pagod si Chang. Pagod na pagod siya kumain at tumikim. Nabili namin baboy. Baka pala. Hindi. Kalabaw. Pusit. Kalabaw. May balat ng pusit. Napakatigas ng karne. Grabe. Hindi pala yung karne kasi yung laman mo okay naman eh. Yung laman okay naman eh. Balat. Yung balat napakatigas. Pati yung aso binigay na lang namin doon sa aso eh. Hirap pang kain. Ayun. Hintay naman namin si Naing. Isa kasi kala namin. I mean, kaldero pala. So, ayun nga mga chong. Tapos na kami kumain ng lunch. So ito, si Chang. Ayun, nakita si Chang. Si Chang. Ako dito. Kasi mapakainit ng sarap. Ayun, doon kami kayo nakapwesto eh. Dito. Ayun yung may araw na yan. Yun yung kotse natin eh. Doon kami nakapwesto kanina. Eh sabi nga ni Chang, lipat nga namin yung ano, yung hammock kasi nga maaraw doon. Siya daw may gano'n. So, sabi ko sige, lipat tayo doon. So yun lang. Ako lang ba yung ganito? Pagka ano, yung kumagala ayaw na nung gala na sa mall, sa park, yung bang lakad ng lakad. O nasa edad na talaga ako nung wala nang tiyagang maglalakad pero mahilig bumiyahe. So ganitong tambay yan. Kasi sa trabaho namin halos maya rin ako naglalakad eh. Sa 8 oras puro lakad yan. Kaya siguro pagka ganitong mga bakasyon mas masarap pa nung ano, ang nasa tahimik ka ng lugar. Diba? Ayun. Lasapin muna namin hangin dito. Walaw yung duyan ko. Malaglag ako bigla. So yun. Lasapin lang muna namin yung hangin. Tapos ano, itip na lang din. Sarap dito. Yan si ano. Yan marami.
Dito yung sa gitna. Ay, sa gitna kasi walang gilid. Kaya mas maganda talaga nandito sa ano, sa beachfront. Pagpahinga muna. So ayun nga mga chong, siyempre di namin palalagpasin yung araw na nandito kami na hindi kami maliligo sa dagat. Kapag kasi di kami naligo sa dagat eh. Ngayon lang kami maliligo. Malamig, mainit. Mainit yan, lulubog yung araw eh. So ayun. Rico. Okay. Nga mga chong, nakapagligpit na kami ni Chang. Ligpit na namin yung tent kasi iba. Ayan. Kasi plan namin umuwi ngayong gabi. Kasi kung bukas kami uwi, baka ano, ma-traffic. Kasi ang dami namin gagawin bukas, di ba Chang? Ayun. Eh magpa-plancha pa siya ng damit. Dami ah. Tapos yan, nakapag-adobo na kami. Ang dinner namin. Eh syempre, sasayang pa din kami sa aming maliit na lutuan. Yan. Kaya yun. Niligpit na kami pagkakain. Tapos, ayun na kami, magpapakarabi. Tsaka yun mga chong, kain na kami ni Chang. Pinagtatawag sa baboy na to. Pinakuluan ko na siya ng sobra-sobra. Pinatuyo ko pa siya hanggang sa lumabas yung mantika niya. Nakapagtaka, hindi siya lumambot. Hindi ko alam kung bakit. Meron palang baboy na ganon. Baka ito yung mga baboy na ano, Yeah. tatanda na. Hindi ko alam. Pwede siguro ano to, yung barako. Hindi yung inahin. Kaya yun to katigas yung laman. O yun, kain lang kami. Tapos papakot na. Tapusin lang namin kinakain namin. Nga mga chong, time check, it's 7:22 ng gabi. Yan, kami ay pauwi na ni Chang. Kasi kagaya nga nung pinag-uusapan namin kanina ni Chang, kung bukas kami uwi after breakfast din naman, uwi na kami. So sabi namin wala na rin naman kami masyadong gagawin. Eh sa bahay marami kaming gagawin. So yun nga, napag-desisyon na namin na umuwi na kami. Eh kaya ko naman mag-drive sa gabi kasi ano ko eh, I'm a night person. So ayun, kami uuwi na. Ayan, palabas tayo ng Camp Sitio Tangal. Ito yung isang daan. Ayan, hindi siya rough road kagaya nung una naming dinaanan. Although hindi siya sementado, pero hindi siya kagaya doon na talagang literal na off-road. Dito eh may kalsada, kaso naliligaw yata tayo. Nasaan yung palabas? Yeah. Hindi ko alam kung dito yung palabas. Ito nga kaya yung palabas. Palabas? Hindi eh. Palabas? Hindi, walang daan dito eh. So yun nga, naliligaw pa kami ni Chang kung saan ang palabas. Pero dito, buti maluwag, madaling bumelta.
So, ang tanong is, nasaan ang palabas? Di naman dyan. Hindi, dagat na yan eh. Kasama kasi yung malamanag yung ilaw. So, ayun, naliligaw kami ni Chang. Saan kaya ang daan? Pero sure may daan dito. Oo, dito sila dumadaan. Baka to. Dito nga kaya? Mukhang dito. Kasi dyan bakuran yan eh. Mukhang dito nga. So ayan. Wala, dead end din yan. Eh, saan daan? Walang daan? Ano ba dito? Kasi daan palabas. Ayan? Hindi. So naliligaw kami. Magbaliktad tayo ng damit. Tabi-tabi po. Sabi po. Daan lang po. So pinakamaganda dito makapagtanong kung saan nandaan palabas. Saan ang daan? Wala. Saan ang daan? Sige doon. Hindi doon dito. Baka dyan. Kasi daan. Ito. Ayun ang daan. Natagpuan din namin ang kalsada. Ayun. Ito totoo na mga chong. Ito na yung kalsada. Naikot pa namin yung ano. Naikot pa namin yung buong mga bahay dun. Hindi namin makita yung daan. So yan, mukhang ito na nga yung kalsada. Tanga country club. Country club? Meron Kaya pala. patag. May country club pala dito. So yung mga chong, labas muna kami ng Camp Sitio Taal. So ayun nga mga chong, dito pala maraming gate na dinadaanan. Ayun ako na. Marami ditong gate na dinadaan-daanan. Pero mas maganda yung kalsada rito kaysa dun sa una naming pinuntahan. Kasi una namin pinuntahan is talagang rough road. Ito mukhang talagang ito daanan nila. Or pwede sa kabila talaga daanan si CST, tas nakikiraan lang sila dito. Oh, parang dito naglagay si Boy P ng ano niya dati, tarpaulin na may araw na to CST Marami pa ditong pwedeng mga camping spot no. Nga lang, malayo sa dagat. Yung kanina, yung pinasukan natin doon, may dagat din pala doon sa side. May nagka-camp ito. na Paikot ang dagat to. Ayun oh. Yung sa mapa na yan, ayan, yung dinadaanan namin, ayan, gilid niya dagat talaga eh. Ayan. Kaya yun. Sa akin okay lang naman kasi sanay ako mag-drive ng gabi. Tsaka iniisip ko kung mayroon kasi kung mga dapat asikasuhin bukas. At least makauwi man kami na kahit sabihin mo ng hating gabi na kami makauwi. Wala namang problema. At least nasa bahay naman na. Yun lang mahirap pagka alipin ka ng kumpanya. alipin na sila. Pero di ba at least kahit papaano nakapag tayo unwind ba, nakapag tayo reconnect and disconnect. Kita mo naman si Chang, Ang itim. lady in white. Tapos siya daw magbubukas sara ng pinto. Naisip ko tanga baka pagka Kamalan pa ang white pagkamalim pa siyang white lady. Ang ganda ng daan dito no? Siguro mas maganda dito pagka sa umaga. Ay oo nga, may dagat dito. Oo, kasi dagat to
medyo mahaba-habang rough road din to. Kaya yun mga chong, so sa mga makakapanood ng video na to, ayan, sa mga makakapanood ng video na to, subukan nyo rin CST. Kaya siya ng sedan, kaya siya ng, kaya ito nga, di ba, maliit, Suzuki Espresso gamit natin, di ba, pero kinaya. So ayun mga chong, mga chang, hindi ko na papahabain to hanggang sa susunod na paglalakbay natin. Kasama uli ang inyong Chan na naka-Chan. Kasama uli si Chang, ayan, white lady, lady in white. Ayan, na naka-dress, naka-beach outfit siya kaso sa gabi niya sinuot, pantulog eh, hindi. So ayun mga chong, mga chang, hanggang sa muli. Maraming salamat kung umabot kayo sa dulo na to. Please like, share, and subscribe. Ingat mga chong, hanggang sa muli. Nandito na kami sa bahay. It's sakto 12:01 ng madaling araw. So, yung mga nagastos namin ni Chang is ito, ilalabas na namin. Yung una is 675, tama? 675, ito yung sa toll fee papunta. Tapos 513 513 nung sa Jollibee. nung nag-agahan kami, nag-breakfast kami sa Jollibee. Kasi ito, kaya to naging 513 kasi bumili ko nung yung Jollibee Charm. Tapos Ano, bali 500 dun yung sa CST. yung sa Kamsi Chutangal, which is 400 lang dapat, hindi na ibigay na sa amin yung sukli. So hinayaan na namin ni Chang, since wala na rin doon yung naniningil kasi ano oras na kaming umalis. Kaya naging 500. Tapos 749 yung sa tindahan. 749 yung sa tindahan. Doon na kasi kami namili sa tindahan lang ng mga ano, kasi yun nga yung sa mga nangyari, hindi kami nakapamalengke. So ito yung mga frozen soft drinks, paminta, toyo, suka, lahat ng kinain namin, lahat ng kinain namin for 2 days. Ito na yan hanggang dinner. Tapos Yung 360 yung sa baboy. Tapos may naglalako pala ng baboy doon. Bumili kami ng baboy, 1 kilo. Napaka tigas. Halagang 360 pesos yon, 1 kilo. Tapos 741. 741. Ito, yung pauwi kami, kasi siguro mga 2 hours na rin naman biyahe. Pag bumabiyahe kami, lagi naman ako humihinto ng para makapagpahinga. So ito yon, 741, kape, cookies, popcorn. Ito, yung 741 na yan, optional yun kung gusto nyo magmerienda o hindi. Kami kasi ni Chang, sanay na kami na basta babiyahe kami, naka 1 oras mahigit ako sa biyahe, humihinto talaga kami para magpahinga. Tapos next is 675. Ito naman yung toll fee namin, pauwi na to. Tapos sumunod is yung gas na. Ito yung gasolina namin ng balikan to from dito sa amin sa Bulacan papunta ng Palaweg, pabalik uli ng Bulacan. So kung saan kami nagpakarga nung papunta, doon din kami nagpakarga ng pauwi. Para ano, so dito sa sasakyan is nag-average ako ng nasa, pag NLEX kasi nasa 28, nagaganong kami 28 kilometers per liter. So nagpa-full tank ako ngayon. Ang ginastos namin is 1,213 yung naging gastos namin full tank balikan na yun. So ang naging total ng gastos namin is 5,426. O diba, sabi ko sa inyo wala kaming lakad ni Chang na en grande. Ang gusto namin kasi is, alam mo yun, tipid biyahe. Tapos kasi ganun din naman gagas ka ng malaki, nasa yan. Pero ito yung costing nung gastos namin. So last time nag-Aurora kami, mga around ganun lang din, nasa 5,000 din mahigit. Kaya lang naman nagiging tipid kasi talaga. Una-una, kami ni Chang hindi naman kami maselan sa pagkain pagka umalis. Kung ano lang yung nando doon, kung ano yung pwede lutuin, yun lang.
Tapos libre kasi kami sa accommodation since hindi naman kami nagbabayad ng kwarto. So isa yon sa magpapalaki ng gastos nyo, yung accommodation. Halimbawa 2 days 3 nights ka sa hotel, mga nasa around 2,500, 3,000 na yun. So yun yung nagiging tipid namin kasi nagte-tent lang kami. Minsan yung Aurora kami, dito lang kami sa sasakyan nung umulan, di ba? So ayun lang mga chong. Hanggang sa susunod uli naming biyahe. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and share. Tapos kung gusto nyo pa maraming budget tips, comment kayo na kung gusto nyo na mapuntahan din namin. Tapos gusto nyo malaman kung magkano yung gagastusin at kung paano rin yung tipid na biyahe, baka sakaling may ma-share din kami sa inyo. So yun, comment nyo lang dyan. Maraming salamat. Yun lang mga chong. Ingat hanggang sa susunod na biyahe.